Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago po kayo rito, welcome din po kayo. And please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po, no? Kung naka-resonate kayo. Thank you. So first message po ninyo is for general life, and we have Tower. Ayan. Tower po is a, Tower is a surprise element, no, ang hatid nito na pagbabago, transformation, major change sa buhay ang mangyayari, pero hindi ito kagustuhan ninyo. Yung pagbabagong ito, hindi kayo yung gagawa, or hindi ninyo ito initiative. This is the divine universe doing this change for you. Yung universe ang gagawa nito para sa'yo. Kasi divine intervention is going to happen. Okay? Nakikita ng universe na this a specific thing sa buhay ninyo, specific area of life, nangangailangan ng pagbabago, and divine timing has come para dito. Kaya kung hindi mo to ginagawa ng paraan, hindi mo to inaasikaso, ini-ignore mo, no, yung need of this situation to be changed, yung universe ang gagawa na nito para sa'yo. Kaya the time has come for it, no? So if this message resonates with you, malalaman ninyo yan na kung ano yung mga bagay na dapat ninyo baguhin pero hindi ninyo binago, no? Kaya ang universe ang gagawa nito para sa iyo. Okay? At first, since there is a surprise element dito, mabilisan ang pwedeng transition ng sitwasyon na to. It might overwhelm you, it might surprise you, pero yun, ang discomfort nito sa una lang. But at the end of the day, kapag nakapag-settle ka na kung saan ka mandalhin ng pagbabagong ito, you will see, no? You will be able to say thank you. Thank you, Lord, no, for bringing me to this path. Thank you, Lord, for bringing me to this situation. Kasi i-align ka ng universe sa kung saan ka dapat mapunta. I-align ka ng universe dito sa iyong destiny. No? Kaya magiging fulfilling ito para sa'yo in the end. So, sa inyong money, career, and finances, we have 5 of Cups. Umiiyak. No? May loss siguro. Baka may financial hardship na pinagdadaanan ang iba sa inyo rito. Kaya may iyak. No? May sorrow. Feeling ko dito, baka nabudol kayo. No? Baka mayroon ng loko sa inyo dito, na nakuhanan kayo ng pera, na nakawan kayo, na scam kayo. So, maaaring ganun ang naging nangyari dito. Kaya, iniiyakan ninyo yan. Kasi, syempre, pinaghanap buhayan mo yan, pinag-ipunan mo yan, pinaghirapan mo. Tapos, binudo lang ng kung sino. Diba? So, yun. So, maaaring yan ang pinanghihinayangan ninyo rito. No? There are regrets na nafe-feel ko para sa iba sa inyo rito. But, you know what? Just hang in there. Okay? Huwag kayong papakain sa sorrow, sa loss ninyo na to. Kasi ibig sabihin nito na there is something better, no, that is going to come sa buhay ninyo. Whatever it is, no, that was lost, that will be replaced by the divine 100 times. Okay? God never sleeps. Yan ang isipin ninyo lagi. Kaya wag na kayong mag-dwell on sadness dito sa kung ano man na nangyari rito. Kung na-scaman kayo or nabudol kayo. Don't dwell on that anymore. That's because that's negative energy, and that's going to attract more negativity into your life. Okay? Bango na. Isipin nyo na kung ano yung magagawa ninyo para makabawi kayo. Mag-take action na kayo. Diba? Because God helps those people who are taking action. God supports those people na nagsisikap bumangon muli, no? So, kaya, wag na po kayong malungkot, okay? Umasa kayo for the best possible outcome. Umasa kayo na i-bless ulit kayo ng universe, okay? And, yun, magsipag ka na, magtiyaga ka ng muli. At maging mas matalino ka na sa ngayon, mas maging wiser and smarter ka na. Huwag na
masyadong magtitiwala sa mga tao, ng basta-basta. Okay? So, for sure, kung ano man ang nangyaring ito, it's gonna leave you wisdom. It's gonna leave you a major lesson, no, in life. Kaya yun ang anuhin ninyo, yun ang gamitin ninyo, yun ang bitbitin ninyo as you head towards a new beginning dito. Okay? So, pagdating sa inyong relationships, we have King of Wands. So, siguro, this is someone na very inspirational that you are going to be dealing with. No? Probably, yung person ninyo, or baka yung mapapangasawa pa lang ninyo, or yung jowa ninyo, diba? Someone that is very influential. No? Someone, also a person of wisdom, very charming, very magnetic na tao. So, baka din, no? Isa siyang manager, boss, 'di ba? Baka CEO siya, may sarili siyang kumpanya, 'di ba? May sarili siyang negosyo. So, maybe you're dealing with this person, no? So, congrats. So, tignan natin. Let's dig deeper into these energies. And before that, maraming salamat muna, no, sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. Thank you for subscribing, and kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Thank you. And maraming salamat din for sending me super thanks. Salamat sa donasyon at salamat sa mga hindi nag-skip ng ads po. Maraming thank you. And also, bukas na po ang channel memberships, no? So please check it out. Thank you. So, the tower is being clarified by Five of Wands. Ayan. So, pwedeng meron ditong pag-aaway, may friction na mangyayari rito with someone. Baka ito yung pagmumulan ng pagbabagong ito, na dahil siguro sa diskusyon, dahil sa pag-aaway, dahil sa you are not on the same page, with these people sa opisina siguro, sa trabaho. Maaring kayo ay aalis na lang sa trabahong yan, no? Maaring yan ang magiging dahilan ng pagbabagong ito. So, with the Five of Cups, meron tayong Seven of Pentacles. Ngayon, yung sipag at tiyaga ninyong ginawa, in the past, maaari na sa ngayon, magbubunga na ito. Sa ngayon, maaring makuha mo na yung bunga ng inyong paghihirap. At maaring ito na, no? This is financial reward na makukuha ninyo galing, no, sa pagod at hirap na ginawa ninyo. Maaring sa negosyo ninyo to, maaring sa career ninyo, sa trabaho. So, maaring ito yung magiging breakthrough ninyo para makabawi kayo rito sa kung ano man ang amount na nabudol sa inyo, nakuha sa inyo na kung sino man, nanakaw sa inyo. So maaaring ito na yung kasagutan dyan. With the King of Wands, we have Eight of Wands. Ayan. So, Eight of Wands is a very fast-moving energy. There is travel, then, na related dito, na link dito. So, pwedeng magta-travel kayo ng person mo. Baka may honeymoon, baka bagong kasal kayo. So, maaaring magka-honeymoon kayo. And there are other opportunities dito na pwedeng dumating sa inyo rito, no? Na mas mag-i-enjoy kayo lalo with your person, na pwede ninyong pagkaabalahan kasama ng asawa mo, ng person mo, yung ganon, no? So, this is an exciting time sa buhay ninyo. So, tignan natin kung ano ang inyong final message. We have dance. Ayan, baka may sayawan kayong pupuntahan. Baka mahilig kayong sumayaw. No? So, have fun and enjoy. At baka ang iba sa inyo nagkaroon na din ng disconnect, no? Sa hilig ninyong magsayaw for whatever reason. Kaya this could be a reminder para sa inyo na Pisces, ang hilig ninyong sumayaw dati, nag-i-enjoy ka, this is part of your routine. Pero bakit ngayon, hindi mo na ginagawa? So, this could be a reminder para sa iyo na muli, gawin mo na ito muli. Kasi this is where you enjoy, diba? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.